I came across with the news Kumprontahan na to. when the Senate President was asked by a certain Christian Isguera regarding Vlogger. the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President. And we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President. Tapang ni Bato, ha? Ano kayang ginagawa ng girl doon sa likod? Mukhang nagkamali ata ng pinasukan, eh. Mukhang sa Itbulaga ata papasok to. Parang akala niya nandun si Tito Soto. Akala niya Itbulaga nandito kasi Tito Soto nandito, eh. Mukhang pageant, beauty pageant, eh. Gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Tuta ka naman talaga. Yung request ng House of... Saan ka nakita nasusunod doon yung killing nung Bryce Hernandez na yun? Nako, ngayon gusto ni Bryce kasi dinadala siya sa Pasig, Pasig ba yun? Pasay City Jail. Ngayon gusto ni Bryce sa Senado na lang kasi ayaw niya sa bilangguan. Mukhang yun yung nasusunod, Representative. Kasi ng sugarol, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. Mamatay sila sa sama ng loob. Grabe namang Senate President yan. Malungkot lang ako doon, 2 punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Bakit kailangan ka pang magkomento ng ganun? Senate President ka, eh. Dapat balance, patas, ganun. Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang kustodiya was transferred. Siya yung nasusunod, eh. Yung Bryce, eh. Physical custody. I'm talking about physical custody. Was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. Yawn. May sariling galaw, eh. May sariling kumpas kasi yan. Ano ka ba, Senator Bato? This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action. Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect.
na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But unparliamentary daw. Hoy! Karapatan nila yan. Ano ka ba nga? Ang Senado kasi, syempre, composed of 24 yan. Ang ginagawa mo, gumagalaw kayo ng sarili niyo, kaya kayo kino-confront kasi mali yung pinagsasabi at ginagawa mo. Himod-puwet ka kasi aso ka ni Tambay. Nevertheless, I will answer you. Ano? Like, grabe no, si Chis Escudero, kahit ginaganyan siya, hindi siya sumasagot in a personal manner. Ito personal sabi niya. Kailangan kitang sagutin kasi nagtanong ka dito sa and very unparliamentary. Ano siya? Emotional. For example, pwede to. Yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. Oh. Sino leader nun? And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binabibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So, wala emotional siya. Unlike Cheese na formal palagi sumagot Anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Wala. Ito naman. Opinion. I agree with you, Mr. Senate President. Dapat hindi dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo, devious. Ibig sabihin, makademonyo. Yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na mag-ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito, hindi kami sa minority. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado, wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Ito dapat ang maging Senate President. Kaya niyang magseryoso, kaya niyang how to deal with pressure, hindi emotional, kaya pag magpatawa. Pero itong si Soto, pikon! President, hindi po kami ang nagsabing may plot. Alam niyo po kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? So tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority, sinong tanga na magkuku, tapos i-announce, tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Kaya nga, Diba? stupidity, walang hangganan ang mga bobo. Kung bobo ka na, bobo ka forever. Gaya ni Soto, bobo. Bakit? Kasi yung sinasabing plot na umano ay pinag-usapan ay mga hindi sila Cayetano o grupo mga trolls kumbaga. Pero binigyang pansin ni Soto bobo. Pero yung sinasabi na yung sinagot ni Soto doon sa vlogger na si Christian is Garlalo. Sabi niya trolls daw ang sinagot niya. Kumbaga alam mo yun, pag ginawa pala sa kanya yung mga bagay, napipikon. Pero pag sila ang gumagawa, binibigyan nila pansin yung hindi naman sila Senator Cayetano ang naglabas ng ganyan. Kaya nga tama sinong bobo ang mag-a-announce na, uy kami magkuku kami. Tapos ito na yung number namin.
Wala naman magkuku. Tapos i-announce, tapos sasabihin na meron. Exactly. Siyempre, lahat tayo may supporter, kinikilig yun. O ilabas natin bukas na si JB Ejercito ang magiging Senate President, kikiligin po ang mga supporter ni JB Ejercito. Kaya nga eh. Ilagay po natin na si Supremo. Jingoy Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President, di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility, dahil alam nyo to, you offered me the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging Secretary ay Justice Committee si Leila de Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and it was good. Oh, yun nga. Prinsipyo ang tawag doon. Hindi kagaya ni Soto na hindi mo mawari. Kahit maghimod puwet kay Tamba. So sige lang, basta maging Senate President muli ako. Good for the country. Panay Mindanao. But yun yung cost. Oh, it was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Chis Escudero. So humanap ng ibang kandidato. And I think, at this time, Senator Soto has a role to play. And he is Senate President. Agoy, may pahaging yun ah. Hindi ko kayang saksakin si Senator Chis Escudero. So, ibig sabihin, si Soto mananaksak. Diba? So if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Prinsipyo. Eh, ang hirap maging independent Kaakibat ang po prinsipyo. ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Huwag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that the Senator Lacson said tuloy yung hearing. Let's focus. May mastermind dito. Tama. Yung Yung mastermind presidente. ang kailangan mabunyag. Bakit? Kasi kung hindi uulitin. Pangalawa po, may kultura, naging madali sa mastermind kasi kultura nating corruption. Ito. Wala naman po perfecto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. I am armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues Agoy. that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Patay. Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Napaka-unprofessional talaga nitong si Soto na to. Soto Bobo. So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, Abogado. chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming Tignan ninyo itong si Soto. Nakikinig siya sa social media na kahit wala namang pahayag mismo from Senator Marcoleta, mismo from Senator Alan Peter Cayetano, pero sinasagot niya. Even
Senator Bato. Kaya nga nagkagirian sa Senado ngayon kasi itong si Soto Bobo, pikon. Nakikinig siya sa social media. Ang daming mga vloggers dyan na nagre-raise ng mga pahayag na hindi naman talaga pinahayag nitong sila mga kasama niyang senador. Imagine Imagine Senate President yan, ha? Akong tatanong, hindi talaga pwede yung hindi abogado dyan, kasi bagay sa kanya, Soto Bobo, Kahit na shadow ng inclination o any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo, sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po. Hindi, ikaw yung tinutukoy niya doon. Kung babalikan ko si Senator Chis Escudero nung siya ay Senate President, marami yung mga kapwa niya senador din na may mga nagsasabi against him. Pero very formal ang kanyang professional yung kanyang pagsagot. Hindi kagaya nitong si Soto Bobo na alam mo parang high school na pikunin, na kailangan pa niyang sagutin in an unprofessional manner. Po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang Hindi niya nilihis Actually, doon nga nung may napangalanan na Zaldico Martin Romualdez, malapit nang mabanggit yung Pangulo, biglang Senate President change na. Na regime change yung Senado. Ating Blue Ribbon Committee. Diba? When naman, we opened Villanueva? the session is when Senator Bato de la Rosa asked as to whether or not plenary action can be superseded, Mr. President, by any action of the committee or even the Ngayon Senate. naman, ang nadidiin, itong si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, okay? Chis Escudero. Samantalang ang tungo ng investigation ni Senator Marcoleta, yung dalawa sa pinakamakapangyarihang hawak ng budget na sinabi ni VP Sara na si Martin Romualdez at Zaldico. Ngayon, biglang iba yung investigation ng House, iba yung investigation ng Senado. Sabi ko nga, nung sa Senado, under Marcoleta, diskaya ang posibilidad running to star witness. Tapos nung nasa House, biglang si Bryce Hernandez, Bryce Hernandez pa yung nasusunod ng gusto kung saan gusto ma-detain. President. Mr. President, let me put on record my disagreement, Mr. President, with the decision that was made when Senator Jinggoy Estrada made a motion here in this August chamber, which was carried upon by the members of the Senate. So it was no longer just Senator Jinggoy or the members of the minority. It is the entire Senate who made that decision. And we wanted to put on record, Mr. President, why we supported that motion of Senator Jinggoy Estrada. Mr. President, last Tuesday, when this guy, the assistant district engineer from DPWH, mentioned the name of this representation and that of Senator Jinggoy, he immediately stated that he is scared of the Senate. He is scared of the Senate because he mentioned two senators. And during that time, Mr. President, Senator Tito Soto is already the Senate President. Senate President. And then afterwards, a lot of
congresspersons would say that he is safer in the House of Representatives. And then the lawyers of this fellow would mention na ngayon, all of a sudden, safe na siya dito sa Senado. It puts a bad taste in the mouth, Mr. President. Tama! Ibig sabihin, nasusunod yung Bryce na yun just because may pinangalanan nung sa House investigation or hearing, di ba? Kumbaga nakita ninyo, una ayaw sa Senado, tapos dinala sa kulungan, tapos ngayon, okay na sa Senado? I mean, safe na, biglang safe. Ibig sabihin, itong si Soto na bobo, ayaw niya. I mean, imagine Senate President ka. Hawak mo ang integridad at imahe ng Senado. Hindi mo ba maipagtanggol ang sarili mong parliamentary? Yung tipong sasabihin mo na, oy, President, na para sabihin mo man lang na hindi naman ganyan ang Senado. Anong tingin mo sa Senado? Mga terorista kami? Diba? May mangyayari sa kanya pag nandito siya sa Senado. And that's why, again, when Senator Jinggoy made that motion, we all supported him. And not just the members of the minority, but the entire members of the Senate. And so, Mr. President, even if the majority right now, including some members of the minority, would support the idea of bringing him here in the Senate premises, Senate custody, I will have no objection, Mr. President. But as a former majority leader, I tried to look at the rules, Mr. President. I have not seen a single line in the Senate rules that says the plenary action ay po pwede pong masupersede ng anumang suggestion ng committee o ng mga abogado po natin sa Senado. But again, Mr. President, let me put on record, I will submit with the wisdom of the majority. If that is the desire of the majority, na ibalik po siya dito, yes, I have no problems with that, Mr. President. It's just that I appeal to my colleagues here. Dear colleagues, kung kayo ho dito ang isa sa mga pinangalanan, kahit wala hong ebidensya, kung kayo po dito ang ginawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot picture ng isang telepono. Kayo ho yung gawan ng ganun. Kayo ho yung gawan na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka na. Si Satanas hindi papayag dun. Oo nga naman. Grabe naman yun. I mean, kung si Kiko Pangilinan ang ginawa ng ganang istorya, ewan ko na lang kung maglalakihan yung dalawa niyang mata dyan at mamuti ang kanyang buhok, which is puti. May puti na talagang buhok sa harap. Nasuhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Yo! Doon ako sa PNP custodian. Doon ako sa Senado ngayon, nagbago na. Yun ang sinasabi ko dyan isip ko, and then susunod doon tayo. Mahirap hulunukin yun, Mr. Wala man lang plenary, di ba? President, dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. Lahat ng katotohanan pumupunta sa atin. Yung sinasabing CA member ako, 2023 of October, 2024 po ako naging CA. Ang dami nyo rito, kalahati po dito CA nun. 2023, sabi, kino-confirm si Secretary Bunuan. 2022, confirmed si Secretary Bunuan. Paulit-ulit po ako dito, wala akong flood control, walang maiturong flood control. And yet, ito, paniniwalaan. Nasa news, nasa lahat po. Dito sa atin, binanggit yung mga kongresista, pero wala, parang... Wala lang. Falling to deaf ears. Wala lang. Mga binanggit na mga kongresista, hindi man lang nani-news. Mr. President. Again, Mr. President, hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap
na ikaw paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay hindi ka maproteksyonan sa mismong Yun, agoy, Soto, bobo. Hindi mo maproteksyonan yung sarili mong mga anak. At ka naging president. sarili mong bahay pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At tama. parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce nitong Yun ang masusunod. Assistant District Engineer, siya po yung masusunod. So yun lang Mr. President. Akin po, kung ibabalik po siya dito, let the plenary decide and let's continue to abide by our rules. Marami pong salamat, Ginoong. Agoy, ang sakit nun kay Soto, bobo. Mr. President, since nabanggit mo na lang rin lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news na when the Senate President was asked by a certain procedure lang, Mr. President, dahil kung ganon, facility, which was seconded by Huwag many. na yan. Huwag na yan. Thank you, Mr. President. Mr. President, Napamura si Jinggoy, this morning I received a report that Mr. Bryce Hernandez was transferred here from the Pasay City Jail, Wala man lang plenary, ano? and it came to as a big surprise to this representation, since we approved that Bryce Hernandez be committed to the Pasay City Jail. We approved it in plenary. Mr. President, last Tuesday, when he appeared before the TRICOM at the House Committee, at the House of Representatives, the opening statement, if my memory serves me right, of Mr. Bryce Hernandez is that, pwede ba dito na lang ako makulong? Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador Mga ibang buhay, ganon. na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony, full of lies, according to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed Talk to the Martin Tamba. at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Oo, edi sinungaling. Sino nagsinungaling si Soto dito? Sabi nila under usa pa rin daw yung nang ano. Wala pa lang usaang naka man-man. Walang yan. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala nang pakialam ang pulis dyan eh. Tayo na ang may physical custody. Jurisdiction. Pero nasaan? Nasaan ang nagagwardya sa kanya doon? Wala. Eh kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ng pulis yun, paano na? So after that, nagdesisyon po tayo here, plenary, Kayo. that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar
of fairness. Mr. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Hindi ka nagsalita. Ngayon, sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith. Wow. Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon nung nagsalita siya? Noong Tuesday, na ayaw niyang bumalik dito sa Senado? Hindi lang bobo pa, naduwag si Soto. Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito, nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person na pinangalanan mismo ang miyembro ng Senado? Ikaw as a Senate President, di mo maprotektahan yung sarili mong mga tao? Who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Agoy! Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, Congressman pa. nagbanggit si Diskaya, ilang congressman Nawala na sa picture ang yun. involved sa corruption. Pagdating nung kinabukasan, Sa House naman. hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Patay tayo dyan. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike that Sino hindi mapapamura talaga? Kahit naman ako. from the record. Strike out from the record. Oh, ang putang ina. I'm sorry. Ay. Strike that from the record. Strike out from the record. Si Soto, tingnan si Soto. Natutulala. Sabi niya, walang yan. Dami kong makakalaban dito Maraming minority. Ito yung first time na maraming minority. I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Kaya nga. Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. Tama. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is kay Senado. also affected. Oo. By the testimony Hinahayaan lang ni Soto Bobo yun? of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung mga yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador hindi imbestigahan? Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe
will also conform with my idea. So, Mr. President, wag namang ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang Butasan. ipako sa krus? Bakit yung mga ibang Kongresista. mga politiko? Dahil, porket masikat kami? Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, we thank our distinguished gentlemen for their manifestations. And during the break, I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the Minority Leader and the group. I believe that better coordination na lang po. And we agreed to coordinate better with the Minority Floor Leader in these certain issues. Mr. President, you agreed. The Senate President agreed. So with that, Mr. President, may recognize the Minority Floor Leader. Minority Leader. Yeah, Mr. President, and Parang walang kwenta itong si Senate President. may also manifest. And extraordinary lang po na pinagbutuan natin yan sa plenary. So I just want to express that we want to support our chairman of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson. So after this, it will be the committee and the chairman in coordination with the Senate President. Diba? Hindi man kailangan parating pagbutuan dito. May mga extraordinary circumstance lang na nangyari. So we want to normalize not only the consultation but the following of our rules, and we look forward to working with Senator Lacson and of course the Senate President. So we thank the good Minority Floor Leader for that, Mr. President. Wala. I mean, ang pinaka-main point natin dito, itong si Soto na Senate President, parang hinahayaan niya lang na mapahiya or mabahiran ang integridad ng Senado. Iyan ay hindi natin may lalayong isipin na may kapalit ba yan? Kasi sarili mong bakuran yan. Hinahayaan mo lang. Ikaw na yung Senate President nung sinabihan na, ay, delikado kami dyan sa Senado. Tapos ngayon, gusto na ni Bryce Hernandez na sinungaling na manunugal na bataan ng House. Siya yung nasusunod. Nakakahiya yan sa Senado. Mas mataas kayong kapulungan, pero ang nangyayari, under kayo ng mababang kapulungan. My God, Sotong bobo.